Magandang gabi po sa ating lahat. Narito po tayo sa ating online service night. Ang pag-usapan po natin ngayon ay yung tinatawag po nating paglapit kay Lord. No? Tingnan natin kung gaano kakilala ng mga awit, no? Kay Lord, kaya lapit siya ng lapit. Kaya ang pamagat po ng ating pag-uusapan ngayon sa lapit lang. Lapit lang. So tingnan natin. Ano nga ba ang pagkakilala ng mga awit kay Lord kaya lapit siya ng lapit? Pero bago tayo magpatuloy, hingi muna tayo ng tulong sa ating Diyos na isang Diyos na maawain. No? Lord, salamat sa gabing ito. Muli, kayong kumalinga, kayong nag-ingat, naggabay. Pinakita mo po sa amin, Panginoon, kung gaano mo po kami kamahal, kung gaano ka po maawain sa amin. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, sa pamamagitan po ng inyong mga salita, ma-encourage po kami sa pamamagitan po ng inyong mga salita. In Jesus' name, Amen. Amen. Letter A, una, kilala niya si Lord bilang isang Diyos na maawain. Maawain. Sabi po rito sa awit 67:1, O Diyos, pagpalain mo't kami kahabagan, kami Panginoon iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. No? So, maawain. So again, itong mga awit, dumalapit siya kay Lord dahil alam niya, maawain ang ating Diyos. Maawain siya. Kaya naman sinabi niya rito sa Deuteronomy 4:31, kapag nangyari na ang lahat ng ito, no, at kayo'y nasa matinding kahirapan, manumbalik na kayo kay Yahweh at maglilingkod sa Kanya. Siya ay mahabagin, hindi niya kayo pababayaang malipol sapagkat hindi niya kalilimutan ang kanyang kasunduan sa inyong mga ninuno. So again, kapag meron po tayong nararanasan na hindi maganda, sabi po rito, lapit lang tayo kay Lord. Kasi siya ay isang Diyos na maawain. Of course, kagaya nito, kaya bakit nangyari ito sa mga Israelites? Kasi may nagawa silang pagkakamali, may nagawa silang pagkukulang. Tayo rin. Diba? Kung minsan sinasadya man o hindi sinasadya, nakakagawa tayo ng kamalian at kung minsan itong kamalian ito ang nagdadala sa atin sa isang sitwasyon na tayo ay makakaranas ng kahirapan. Again, kagaya na sinasabi rito, lapit lang kay Lord dahil maawain siya. Palagi siya, iniisip niya na tayo ay isang tao na makasalanan, kaya naman siya ay nag-aabot ng kanyang kamay para tayo ay makaranas ng kanyang kaawaan. Pangalawa, bakit ang psalmist lapit kay Lord? Sabi dito sa letter B, siya isang Diyos na matuwid. Diyos na matuwid. Awit 67:4. Sabi rito, naway purihin ka ng mga nilikha sapagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. No? So, kapag humatol daw si Lord, talagang matuwid. Kahit kailan, hindi tayo makakaranas ng anumang hindi maganda kay Lord kung tayo ay walang nagawang pagkakamali. Of course, kung pwede makaranas tayo kuminsan ng tinatawag na testing kay Lord. Pero tandaan po natin, kapag binigyan tayo ng test ni Lord, para magkaroon po tayo ng lesson. Para makita natin, bakit niya hinayaan na mangyari ang bagay nito. At madali po, para makita natin ito. Maunawaan natin, humingi tayo ng tulong kay Lord. Humingi tayo ng tulong kay Lord. No? Sabi nga rito sa awit 9:4, patas at makatarungan ka sa iyong paghatol, matuwid kung panig ay iyong ipinagtatanggol. Hindi po pwede na hindi ipagtanggol ng Lord ang kanyang mga anak. Hindi pwedeng hindi ipagtanggol ng Lord yung kanyang mga anak na gumagawa ng tama. No? Hindi po pwede. Maari, temporary, merong mga tao makakasakit o merong mga bagay na pwedeng gawin ng ibang tao sa atin. Pero at the end, sabi rito, si Lord ay matuwid. Hindi niya papayagan ng kanyang mga anak ay mapahiya. Hindi niya papayagan ng kanyang mga anak ay manatili sa ibaba. Bakit? Matuwid siya eh. Hindi masasayang yung ginagawa natin na kabutihan para sa ating amang nasa langit.
Lahat ng gagawin natin palagi, meron tayong mararanasan na maganda sa ating Panginoon. Bakit? Kasi siya ay isang matuwid at makatarungang Diyos. Kaya wag nating iisipin kahit kailan, bakit ito? Walang ginagawa na mabuti. Samantala ako may ginagawang mabuti, pero bakit siya hindi nakakaranas ng kahirapan? Tandaan po natin, maari sa tingin natin sa panahong ito, parang ang ganda ng kanilang sitwasyon. Pero at the end, pagka gumawa si Lord, hindi po pwede na tayong matuwid, na tayong naglilingkod sa Kanya, ay hindi niya bigyan ng magandang verdict doon sa pwede niyang gawin. Bakit? Siya ay matuwid at makatarungan. Kaya wag tayong mag-alala. Wag po tayong mag-alala. Lapit lang tayo sa Kanya. Lapit lang ng lapit kay Lord. Lahat ng dinaranas natin, nakikita natin na hindi magagandang nangyayari, lapit lang tayo kay Lord. Magtanong lang tayo sa Kanya dahil siya ay isang matuwid na Diyos at palaging nasa isip niya yung pinakamaganda at pinakamainam sa Kanyang mga anak. Ang tanong nga lang, anak ka ba niya? Kasi kung anak ka niya, hindi po pwede. Palagi kong kinahalimbawa yan, na kapag ikaw, meron kang anak, merong nangyari sa kanya na hindi maganda, hindi po pwedeng hindi mo ipagtatanggol. Hindi po pwede na hindi mo bibigyan ng katwiran. Hindi po pwede na hayaan mo na basta na lang malugmok ang anak. Bakit? Kasi matuwid. Matuwid ang ating amang na nasa langit. Kaya, wag na tayong magkatubili. Meron tayong mga bagay na hindi nararanasan. Lapit lang tayo. Kaya wag tayong mangimi na lumapit kay Lord. Pangatlo, bakit ang mga awit ay patuloy na lumalapit sa ating Panginoon? Letter C, mapagpala siya. Awit 67, 6-7. Nag-aaning mabuti ang mga lupain, pinagpala kami ni Yahweh, Diyos namin. Magpapatuloy nawa iyong pagpapalat upang igalang ka ng lahat ng bansa. Lahat ng ito mararanasan natin kung lalapit lang tayo palagi kay Lord. Yung kanyang pagpapala, hindi po pwede na hindi niya igawad sa atin. Palagi ang ating Diyos, kanyang kaawaan, mararanasan natin. Mararanasan din natin kung lalapit lang tayo palagi sa ating Diyos. Kaya kaibigan, sa mga oras na ito, ano ngayon yung pinagdadaanan natin? Hindi ko alam. Pero ang isang alam ko lang, palagi kapag tayo'y lumapit kay Lord, hindi po pwedeng itaboy niya tayo. Lalo na, kung nakita niya na talagang totoo na nagpapakumbaba tayo sa kanyang harapan. Bakit? Kasi siya ay isang Diyos na mapagpala, siya ay isang Diyos na matuwid, siya ay isang Diyos na maawain. Kaya pala, nung panahon ng ating Panginoong Sus, sinabi niya rito sa Mateo 11:28, sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan, sa inyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. So ang kapahingahan lang natin ay matatagpuan lang natin sa ating Panginoong Sus. Yung ating paghihirap, hindi magtatagal at tutulungan tayo ng Diyos. At lubhang nabibigatan tayo sa maraming mga bagay o pasanin, lapit lang tayo sa ating Diyos. Sapagkat siya mismo nagsabi, lumapit tayo sa Kanya. At lahat ng kahirapan at mga kabigatan, bibigyan niya tayo ng kapahingahan. Kapatid, sa mga oras na ito, hindi ko alam kung gaano kabigat ang pinagdadaanan mo. Hindi ko alam kung may mga bagay na pilit na inilalagay ng kalaban na sinasabing wala ka ng pag-asa. O merong mga tao na pilit binabagsak ka sa mga oras na ito. Ito yung pagkakataon. Mismo ng ating Panginoon nagsabi, lumapit kayo sa akin dahil ako isang maawain, lumapit kayo sa akin dahil ako isang matuwid, lumapit kayo sa akin dahil ako'y mapagpala. Kaya sa gabing ito, kapatid, meron ka bang kabigatan? Meron ka bang mga bagay na hindi mo alam kung anong gagawin mo? Good news. Mismo ng ating Panginoon nag-aalok. Lumapit tayo sa Kanya at bibigyan tayo ng kapahingahan. Ibigay natin o surrender natin ang ating buhay sa Kanya sa mga oras ito upang maranasan natin ang totoo na sinasabi ng ating Panginoon, bibigyan niya tayo ng kapahingahan. Lahat ng mga suliranin, lahat ng mga bagay na bumabagabag sa atin, bibigyan tayo sigurado ng ating kapahingahan ng ating Diyos. Ang ating battle na nangyayari sa buhay natin,
hindi ito masosolve ng isang battle. Ano ibig sabihin? Hindi makukuha sa inom ang ating mga pinagdadaanan. Tanging ang Diyos lang ang makakatulong sa atin. Of course, gagamit siya ng mga tao na sa paligid natin, pero ang bottom line na to, si Lord pa rin ang magpapasya, bibigyan niya tayo ng ng mga bagay na makakatulong sa atin para maranasan natin ang totoong kapahingahan. Again, maawain ang ating Diyos, matuwid ang ating Diyos at mapagpala. Ang kailangan lang natin, lumapit tayo. Kaya sa mga oras ito, tayo'y pumikit, tayo mananalangin. Sige, kapatid, pumikit ka. Kapatid, sa mga oras na ito, hindi ko alam kung gaano kabigat ang inyong pinagdadaanan ngayon. Hindi ko alam kung gaano kahirap ang inyong pinagdadaanan. Pero iisa lang ang alam ko. Ang ating Diyos ay maawain. Ang ating Diyos ay matuwid. At ang ating Diyos ay mapagpala. Gustong-gusto ng Lord na ibigay ang pinaka-the best para sa atin. At gusto niya na tayo ay magpakumbaba, lumapit tayo sa Kanya. Kaya kapatid, ako'y mananalangin ang isang pagbibigay, respeto sa ating Diyos, pagsusurrender ng ating buhay sa ating Panginoon, at paghingi sa Kanya ng lahat ng mga bagay na makakatulong sa atin para tayo ay makalaya sa kabigatan na pinagdadaanan natin sa mga oras ito. Sundan niyo ako sa panalangin ito at gawin mong sarili mong panalangin, ang panalangin ito. Panginoong Sus, maraming salamat. Maraming salamat. Dahil muli, sinasabi mo po Lord sa iyong mga salita na hindi ako dapat matakot, na hindi ako dapat mabagabag, at huwag akong panghinaan ng loob. Dahil ikaw mismo ang nagsabi, lumapit ako sa iyo, lahat ng aking nararamdaman, nararanasan, ay sinusurrender ko lahat sa iyo, Panginoon. Patawarin po ninyo ako sa lahat ng aking pagkukulang, sa lahat ng aking pagkakamali. Kapatid, sa mga oras ito, pwede mong banggitin sa ating Panginoon lahat ng kabigatan na meron ka sa mga oras ito. Sige, sabihin mo sa Kanya. Meron ka physical na karamdaman, maawain ng ating Diyos. Hayaan mo, ipaunawa niya sa iyo. Ipaunawa niya sa atin. Bakit mo pinagdadaanan yung bagay na yan? Matuwid ang ating Diyos. Mapagpala siya. Hindi niya tayo bibigyan ng isang pagsubok na hindi natin makakaya. Hindi niya tayo bibigyan ng maari ng isang karamdaman na walang dahilan. Palaging merong dahilan yan. Maaring testing, hiningin natin sa Panginoon kung testing ba ito na palakasin ang ating loob o kung ito man ay rebuke o correction dahil sa nagawa natin pagkakamali. Sige, hingin mo sa ating Panginoon. Tanungin mo siya sa mga oras ito. Lumapit ka sa Kanya. Tanungin mo sa Kanya, bakit mo pinagdadaanan? Kung anong pinagdadaanan mo ngayon. Opo, Panginoon. Pakinggan niyo po panalangin ng aking mga kapatid. Ikaw isang Diyos na palagi pinapakita mo ang pagkamaawain mo at pagiging matuwid mo. Pagpalain mo po. Financially, nahihirapan ka kapatid. Ito yung pagkakataon. Sige, sabihin mo sa ating Panginoon, nahihirapan ka. Hindi mo alam kung paano gagawin mo. Yes, Lord. Yes, Lord. Tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Dahil ikaw ang aming great provider. Aming great provider. Opo, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na ikaw lang ang po pwede. Mag-ayos ng relationship namin sa aming kapwa, sa aming magulang, sa aming kapatid, sa aming asawa, sa aming anak, mahal sa buhay, kasama sa bahay, sa trabaho, sa opisina, sa eskwelahan. Dahil ayaw po namin, Panginoon, na manatili kami dito sa nararamdaman namin hindi maganda o nararanasan namin maganda. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na matuto kami magpatawad at matuto rin kami humingi ng tawad. Lord, tulungan niyo rin po kami na makalaya kami sa gawa ng kalaban para makapagpatuloy kami na gumawa at gumawa para sa inyong kaharian.
Hindi namin kaya to. Sariling lakas, kailangan namin ng tulong po ninyo. Panginoon, sa mga oras na ito, dinadalangin namin si Inigo na meron po siyang dengue. Pero Lord, mas mataas ka kaysa sa dengue. Mas magaling ka kaysa sa dengue. Dahil ikaw ay maawain, hindi niyo hayaan na manatili sa ganitong kalalagayan si Inigo. Dahil ikaw isang matuwid na Diyos, sinabi mo sa inyong mga salita, mahal na mahal mo po ang mga bata. At kung ano man, Panginoon, itong dahilan na ito, bakit sila nagkaroon ng ganito sa Inigo, paunawa mo po sa kanyang magulang, sa kanyang mga kasambahay, na meron kang dahilan at makita nila ito ng maliwanag. Bakit nga ba? Bakit nga ba? Yes, Lord. Yes, Lord. Bigyan niyo po ng kagalingan ang batang ito. Yung provision po, pangangailangan na kayo po, Panginoon, na magkaloob. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tuloy, Panginoon, patuloy tulungan niyo po, Panginoon, na makarecover ang aming mga kababayan na sinalanta ng baha, lalo yung mga taga Bicol, mga ibang taga probinsya. Hayaan niyo po, Panginoon, na makaranas sila ng totoong kapayapaan, recovery, at kalakasan na galing po sa inyo. Lord, maraming mga sa amin nakaranas ng hindi maganda, pero salamat na dyan ka. Kaya nagpapakumbaba kami sa inyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magtagumpay po kami sa anumang klase gawa ng kalaban. Gusto namin, Panginoon, magpatuloy at kumapit po sa inyong mga pangako. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lord, tulungan niyo po na huwag kaming mabahala, huwag kaming matakot. Yung nangyayari sa Israel, yung mga giyera. Dahil alam po namin, kagaya ng sinasabi po ng salita, talagang mangyayari ito. Huwag po kami basta mabahala doon kasi nandyan ka po, Lord, na siya magpapalakas, magpapatibay sa amin. Dahil ayaw namin, Panginoon, mapalayo sa iyo. Gusto namin, Panginoon, yung trust, yung tiwala namin sa iyo manatili. Kaya bigyan mo po kami, Panginoon, palagi ng kalakasan na magtagumpay at bigyan niyo po kami, Panginoon, ng desire na palagi mauho sa iyong mga salita. Bigyan namin ng importansya sa inyong salita at panghawakan namin ang inyong salita. Opo, Panginoon. Opo, Panginoon. Opo, Panginoon. Salamat po ng marami, Panginoon. Salamat po ng marami. Pagpalain mo po ang bansang Israel, dahil ikaw mismo nagsabi, ang sino man magpala sa Israel ay yung pagpalain. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang aming kapatid, nagdiriwang ng kaarawan, extension ng pagsasama ng mag-asawa, tunay na iparanas mo po, Lord, ang sinasabi po ng iyong salita, na hindi mawawala ang kagalakan, kasiyahan sa mga tao na lubos na nagtitiwala sa iyo. Yung extension ng buhay po namin, yung extension ng pagsasama ng mag-asawa, ay isang pagpapala ito na galing po sa inyo. Lord, sa gabing ito, alam po namin na kinatagpo mo na lahat ng pangangailangan namin kasi lumapit po kami sa iyo. At patuloy kaming lalapit sa inyo. At patuloy kaming lalapit sa inyo. Dahil ikaw mismo nagsabi, hindi mo ipinagkait, Panginoon, ang banal na anak para makaranas kami ng totoong kapayapaan. Ngayon pa lang, Panginoon, inaangkin namin na mangyayari lahat ng bagay na ito kasi hinihingi po namin ito sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Romy Ulaso, nagsasabi, kung meron po kayong mga katanungan dito sa ginawa po nating pag-aaral sa gabi ito, wag po ko kayong magkatabili na i-PM po kami. Kung kayo naman po may mga prayer request, wag po kayong magkatabili, i-PM nyo lang din po kami. Kung kayo naman ay nakaranas ng kagalingan o answered prayer, please, i-PM din po ninyo kami dahil ito po ay isang kalakasan sa amin. Kaya muli, sa gabing ito, nagpapasalamat tayo. Muli, ito po yung lingkod, Pastor Romy Ulaso. Yung Pateros Evangelical Church nagsasabi, pagpalain po tayo ng ating Panginoong Jesus.